20 milyon? Layuan mo ang anak ko! Motoridad na salita ng isang mayamang ginang habang may itim na card sa kanyang kamay kaharap ang isang dalagang nakayuko. Eksena na nakita at narinig ng isang dalaga na si Crystal, isang waitress sa isang restaurant. Hindi po mapapalitan ng perang pagmamahalin namin ng anak mo, madam. Sagot ng nakayukong dalaga na ikinangiwi ni Crystal. Alam mo girl, ang yaman talaga siguro ng ginang na yan. Ilang ulit ko nang nakita at narinig na palaging nag-aalok ng 20 million para hiwalayan lang kanyang anak. Kalabit ni Crystal sa kanyang kasamang waitress na kaibigan na rin na si Grace. Oo nga girl ang swerte kapag naalokan ka ng ganyang kalaking pera. Kung ako, hindi talaga ako magdadalawang isip na tanggapin. Segunda naman ni Grace na pareho silang nakatingin sa mayamang ginang at dalaga na parabang nanonood sila ng teleserye. Same here girl. Alam mo naman kung gaano kalaking problema ko, diba? Ngayon? Nalulungkot na ani ni Crystal. Kaya nga. Kaya swak ka sa ganyang eksena. Ay, alam ko nang gagawin mo, girl. Ha? Ano naman? Siguradong solve agad ang problema mo. Parang may umilaw na ideya sa isipan ni Grace habang nakangiting tumitingin sa eksena na agad namang naintindihan ni Crystal ang kanyang iniisip. Huwag mong sabihin na magpanggap din ako na girlfriend ng anak niya para makatanggap ako ng 20 milyon? Nalululang ani ni Crystal. Tumpak ka riyan, girl! Masiyang sang-ayon ni Grace sa kaibigan saka sila nagkatinginan. Paano maniniwala yung ginang na girlfriend ako ng anak niya? Kung postura ko lang, hindi nakapanipaniwala. Negatibong ani ni Crystal na agad siyang sinamaan ng tingin ni Grace. Hoy! Kayong dalawa riyan! Bakit kayo nagchichismisan oras ng trabaho? Mabilis pa sa 4:00 napakilo sina Crystal at Grace nang marinig nila ang maldita at striktang manager ng restaurant na si Lizelle, ang reyna sa restaurant dahil kilala niya ang may-ari. Mamaya na lang natin pag-usapan ng operasyon natin, girl. Nandiyan ang impakte. Kalabit ni Grace kay Crystal na ikanangisi na lamang ni Crystal. Ano rin naman bang pinagbubulong-bulungan nyo riyan? Ang dami customers. Nakita nyo ba yan? Pansin na naman sa kanila ni Lizelle na ikinahinga na lamang ng malalim ng magkakaibigan. Naparolyo na lamang si Crystal sa kanyang mga mata dahil sa inis at saka ngumiti ng mahinhin nang magkaharap na sila ni Lizelle. Lumipas ang ilang mga oras. Natapos na ang shift ni na Crystal at Grace. Naglalakad sila sa gilid ng hallway papunta sa kanilang boarding house. Ano? Game ka na ba sa napag-usapan natin kanina? Tanong ni Grace. Ewan ko ba? Nagdadalawang isip pa ako Paano naman natin ma-setup yun? Sagot ni Crystal. Di mag-research tayo kung sinong mayamang ginang na yun at sinong kanyang anak. Salita ni Grace na puno ng confidence na siya namang ikinabahala ni Crystal. Pagdating nga ni Crystal at Grace sa kanilang inuupahan na boarding house at todo research na si Grace patungkol sa target nila. Nalula sila kung gaano kayaman ang ginang at ang anak nito na sobrang gwapo at isang CEO pa talaga. Naku girl, sobrang gwapo pa niyo Hiyaw ni Grace na para bang kinikilig habang tinitingnan ng mga litrato ng binata. Gwapo na nga, mayaman pa. Tapos magpapanggap ang isang katulad ko na girlfriend niya. Maniwala kayang ginang? Nagdadalawang isip na sagot ni Crystal. Ayan ka na naman sa negative thinking mo Paano natin malalaman ang sagot sa tanong mo kung hindi natin susubukan, di ba? Hindi ka. Ayaw mo bang tantanan ka ng mga sumisingil sa iyo araw-araw ng mga utang ng ama mo? Ito na yung paraan mo. Malay mo, baka tuluyang mahulog sa iyong CEO. Di bongga. Ewan ko talaga sa'yo. But, thank you always for cheering me up, girl. Ano ka ba? Para ka namang iba yan. Wait, tingnan mo to May nakalagay dito. 3 days ago na palaging naglalaging CEO sa bar na to. Intrigang salita ni Grace na agad ding tiningnan ni Crystal ang binabasa ng kaibigan. Sa picture pa nga lang nangangamoy pang mayaman ng bar na yan, girl. Hindi tayo makapasok dyan. Sagot ni Crystal na agad siyang tinaasan ng kilay ni Grace. Alam ko, but we will find ways. Ako nang bahala dyan kung paano tayo makapasok sa bar.
Ano naman ang gagawin mo? Landiin ang mga guards? Ano ka ba, girl? Ang baklang bartender dyan sa loob. Kilala ko. Kaya ihanda mo ng sarili mo at aalis na tayo. Ha? You mean, ngayon tayo aalis? Gulat na ani ni Crystal na halatang hindi pa ready. Exactly! Mas maaga ring masusolusyonan ng problema mo. At malay mo, doon natin mahanap si Mr. Right. Nanggigigil na excited na salita ni Grace. Mag-text na rin ako kay MJ para ma-inform siya. Dagdag pang sabi ni Grace habang nagtatype sa kanyang cellphone. MJ? Tanong ni Crystal. Yung baklang bartender na magiging tulay sa future mo. Grabe na talagang effort mo sa akin, girl. Wala yun. Siyempre, kapag mayaman ka na, papalibre ako sa'yo palagi. Syunga ka talaga. Natatawa na lang ang magkakaibigan sa kanilang kakulitan at saka inayusan at hinanda nila ang kanilang sarili para sa gagawin nilang operasyon. Lumipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa isang prestigyosong bar. Parking lot pa lang at malulula ka na sa mga nagagandahang mga sasakyan na halatang mga mayayaman ang nasa loob. Sinundo naman ni MJ sila Crystal at sinabi niya sa guard na magiging assistant niya sila Crystal sa bartending kaya naman nakapasok sila agad sa loob. Saan palaging nakapwesto dito si Tristan, sis? Kalabit ni Grace kay MJ na busy sa pagmix ng mga inumin. Sinong Tristan ba hinahanap niyo? Tanong ni MJ. Yung CEO, may importante lang kaming sasabihin. You mean si Tristan Valdrial? Mga syunga ba kayo? Wala eh. I need this para matapos ng utang ni Papa. Kung ayaw kong buhay kong matapos. Sagot ni Crystal. Sinabi ni Grace kay MJ kung anong plano nila kay Tristan na tinaasan lamang sila ng kilay ni MJ sa kahibangang gagawin nila. Naku mga babae kayo, wag niyo ako idamay dyan. Mahal na mahal ko trabaho ko. Nababahalang ani ni MJ. Wala kaming balak na isama ka dahil alam namin yun. Basta nakapasok na kami rito, okay na. Nakangiting sagot ni Grace. Bahala na talaga kayo. Nasabi na lamang ni MJ at pinagtuon ng pansin na lamang ang kanyang trabaho. Maya-maya pa'y natanaw na nila si Tristan na may kasamang mga lalaki rin. Umupo sila sa isang VIP table at nagsimulang magkainumang masaya. Nakaupo lang din sa gilid si Grace at Crystal na nakatuon lamang sa kinaroroonan ni Tristan. Akala ko ba maraming babae ang Tristan na yan? Bakit ni isa wala sa table niya? Nagtatakang ani ni Crystal. Kaya nga girlie, pero baka day off niya sa mga babae. Natatawa na lang na sagot ni Grace. Anong oras na ba? Inaantok na ako. Reklamo ni Grace. Tiisin mo girl para sa utang mo. Cheer up pa rin ni Crystal sa kanyang kaibigan. Lumipas ang ilang oras, 1:00 na ng madaling araw nang naiwang mag-isa na lamang si Tristan sa table dahil naon nang umuwi ang kanyang mga kasamahan. Habang tinitingnan ni Crystal si Tristan na umiinom ng mag-isa, ay nakikita niya sa mga mata nito na malungkot ang binata na parabang may dinadala itong problema. Biglang tumayo si Tristan at napaupo ulit nang hindi na niya mabalanse ang kanyang sarili dahil sa tama ng alak. Talagang nilunod ng binata ang kanyang sarili sa pag-inom dahil sa masikip niyang dibdib. Lumapit kay Tristan ang isang bouncer at inalalayan nitong makatayo at naglakad sila. Tara na girl, sundan na natin. Mabilis na ani ni Grace saka hinila si Crystal na nakatunganga pa rin. Uwi na ba tayo? Lutang na sagot ni Crystal. Anong uuwi? Susundan natin ang problem solution mo. Tara! Mataray na ani ni Grace sa kapatakbong hinila si Crystal. Sinundan nila ang bouncer at si Tristan papunta sila sa mga VIP rooms. Mabilis nila Crystal silang hinabol. Oh, wait sir! Kami nang magdala ni Sir Tristan po sa room niya. Pigil hiningang salita ni Grace na agad siyang tiningnan ng bouncer. Hindi. Baka anong gawin niyo rito? Sagot na lamang ng bouncer na ikinainit ng dugo ni Grace. Sekretary niya po ako, sir. Boss ko si Sir Tristan. Tinawagan niya ako kanina na pumunta ako rito.
Eksena ni Crystal na talagang napangangapa si Grace sa naging acting ng kaibigan na para bang sobrang proud nito. Sigurado ka? Wala akong alam na may sekretary siya. Nagdadalawang isip na ani ng bouncer. New hire lang po. Sagot naman ni Crystal. Para namang may mga mahika ang matamis ng ngiti ni Crystal na nagpapaamo sa bouncer. Sige po ma'am, kayo na po bahala kay sir. May gagawin pa rin kasi ako. Nasabi na lamang ng bouncer, sabay ibinigay si Tristan kay Crystal. Halos mapamura naman si Crystal dahil sa bigat ni Tristan. Nagdidiwang naman sa saya si Grace sa katumulong alalayan ng binata. Ilang room pa ang kanilang napagdaanan bago ang room ni Tristan na nakalagay sa keycard. Kung na bahala sa loob, girl. Dahil ako naman magbabantay sa labas dahil, alam mo na. Habili ni Grace nang mabuksan na nila ang room. Ano? Gulat na ani ni Crystal. Yes, girl. Sige na. Kaya mo yan. Okay. Good luck to me. Sinara muna ni Grace ang pintuan na may siwang pa rin para doon siya sumisilip kung may tao sa labas. Samantalang napahinga na lamang ng malalim si Crystal nang sa wakas ay nalagay na niya si Tristan sa kama. Gulong-gulo ang buhok ng binata at sobrang pula ang kanyang buong muka dahil sa kalasingan. Halos mapamura na lamang si Crystal nang masilayan niya nang malapit ang perpektong mukha ni Tristan na kahit sinong babae ay mahuhulog talaga sa kanyang sexy appeal. Oh my gosh, Lord guide me. Nasabi na lamang ni Crystal na nag-uumpisa ng kumilos. Nakatihaya si Tristan kaya mabilis lamang na naalis ni Crystal ang pagkakabutones ng polo ni Tristan at tumambad sa kanya ang matipunong dibdib at ang naglalakihang pandesal. Nanginginig man ang kamay ni Crystal kasabay ang pagkalampag ng kanyang dibdib sa kaba ay tinodo niya talaga ang plano nila. Nilapit ni Crystal ang kanyang pagmumuka sa dibdib ni Tristan na para bang nakahiga siya roon, sabay kumuha ng ilang litrato. Tatayo na sana si Crystal, kaso biglang gumalaw si Tristan. Naparolyo ito kaya nadaganan siya ng binata. Halos lalabas na mga eyeballs ng dalaga sa takot at kaba habang nakapikit ang binata na tuluyang hinubad ang kanyang polo sa kabigla siya nitong hinalikan na halos mahimatay na si Crystal sa kaba dahil first kiss niya yon. Mabuti na lamang at naparolyo ulit si Tristan kaya nakawala si Crystal sa pagkadagan. Girl, ano na? Hindi ka pa patapos dyan? Narinig ni Crystal na salita ni Grace kaya napabalik siya sa kanyang sarili mula sa pagkakatulala dahil sa naging first kiss niya. Mabilis na lang tumayo si Crystal at saka pinuntahan si Grace na nagmamasid pa rin sa paligid. Oh, bakit pulang-pula ka riyan? Ano, nagawa mo ba? Pagsusuri ni Grace. Napatango na lamang si Crystal dahil nasa stage of shock pa rin sa halik. Very good! Let's go! Masayang ani ni Grace, saka sila nagsimulang maglakad paalis. Mabuti na lamang at hindi sila tinatanong sa mga guard kung saan sila galing dahil din siguro na nasa loob na sila. Kinabukasan, kahit nakulang sa tulog sina Grace at Crystal, ay pumasok pa rin sila sa restaurant. Halos bawat kilos ni Crystal ay hindi siya mapakali. Girl, anong oras na? Hapon na pero wala pa rin. Sigurado ka bang nasend mo yung picture niyo sa ginang? Kalabit ni Grace kay Crystal na naghihintay sila sa pagkaing iserve nila sa customer. Oo naman, kitang-kita mo nga 'di ba kung paano nasend yung picture? Baka siguro palpak tayo. Baka hindi siya naniniwala na ang itsura ko yung papatulan ng kanyang anak. Sagot ni Crystal na may panlulumo. Ikaw yatang pinakamaganda rito sa restaurant, no? Inggit nga ako sa natural beauty mo. Kaya wag na wag mong ida-down ang sarili mo. Yan ka na naman sa pangbobola mo sa akin. Huwag kang humble dyan, girl. We both know na maganda ka. Marami ng mga customer na napapansin na ganda mo eh. Kagabi nga nang magkasama kayo ni Sir Tristan, sobrang bagay niyong dalawa. Kinikilig ako eh. Napaiwas na lamang ng tingin si Crystal dahil naaalala niya naman ang kanyang first kiss na nakuha ng binata na kahit si Grace ay wala itong alam. Wow! Ang taas yun namang mangarap! Si Tristan Valdriel talaga ang pinapantasan niyo?
As if namang lilingunin niya mga katulad niyo. Nangaasar na lapit ni Lizelle sa magkakaibigan na talagang may nakakalokang ekspresyon. Bakit? Ang mga katulad mo bang nililingon niya? Kung ganon, wala siyang taste. Naiinis na sagot ni Crystal sa kanyang isipan. Gustong-gusto niyang sagutin si Lizelle kaso kailangan niyang magtimpi dahil kailangan niyang kanyang trabaho. Malay natin, di ba ma'am? Ang mga munting pangarap ay matutupad. Wala namang masama kung mangarap, di ba? Mahinahong sagot ni Crystal pero sa kaloob-looban ay gusto niyang sigawan ito. Ganyan talagang mindset kapag may hirap. Malditang ani ni Lizelle, saka nirolyohan pa sila ng mga mata bago ito umalis. Nakakasakal na talagang bruhang yun. Naiinis na ani ni Grace. Hayaan mo na. Sarap na nga kalbuhin kaso wala tayong choice kundi magpakumbaba. Kasi nga nasa ibaba tayo at nasa itaas naman siya. Segunda naman ni Crystal. Sumusobra na kasi eh. Piko na talaga ako. Manager natin yan eh. Kaya huminga ka na lang ng malalim. Sumapit na lang ang gabi ay wala pa ring ginang na naghahanap kay Crystal kaya unti-unti na silang nakaramdam ng pagkadismaya ni Grace. Maya-maya pa, lahat ng mga matatamlay na mukha ng magkakaibigan ay napalitan ng excitement nang matanaw nila ang mayamang ginang na bumaba sa magarang sasakyan sa tapat ng restaurant. Naku girl, nandito na siya. Natatarantang ani ni Grace na hindi na rin mapakali si Crystal sa kung anong gagawin niya pero isa lang ang iniisip niya, mabayaran lahat ng utang ng kanyang ama. Naamoy ko ng amoy ng 20 milyon, girl! Ay! Pigil-tili na dagdag pang sabi ni Grace. Pumasok ang mayamang ginang sa loob at direktang nakatingin kay Crystal na nasa lamesa, nagliligpit ng mga plato. Kahit nakayuko si Crystal, ay ramdam na ramdam niya ang titig ng ginang na para bang lalapain siya ng buhay. Ikaw ba yung nag-send sa akin ng litrato? Walang patumpik-tumpik na tanong ng ginang kay Crystal nang makalapit ito at umupo sa upuan. Opo, nauutal na sagot ni Crystal. Maupo ka. Malumanay na sabi ng ginang na agad sinunod ni Crystal. Ang nasa isip niya ay ang 20 milyon na matatanggap niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maotoridad na ani ng ginang na hindi na mapigilan ni Crystal mapasigaw ng oo at tanggapin ang alok niya. 20 milyon! Pakasalan mo ang anak ko! Salita ng ginang. It's a big yes po, madam. Yes na yes! Nagdidiwang na sigaw ni Crystal habang napapikit pa pero napadilat siya agad nang ma-realize niya kung anong sinabi ng ginang. Ano po? Kasal? Nagbibiro po ba kayo? Natatarantang salita ni Crystal na pati si Grace ay napapatampal na lamang sa kanyang noo. Pareho nilang hindi inaasahan ang sinabi ng ginang. Bakit? May problema ba? Hindi ba't girlfriend ka ng anak ko? Pakasalan mo ang anak ko. Bibigyan kita ng 20 milyon. At kapag nakasal na kayo, mas marami pa akong ibibigay sa'yo. Seryosong saad ng ginang na halos gusto na lang ni Crystal maglaho na lamang bigla. Pero madam, hindi po ako nababagay sa pamilya niyo. Tingnan niyo, isa lang akong waitress. Sa pamilya naman, iha, hindi kami tumitingin sa estado ng buhay. Tinitingnan namin ang kabaitan at busilak na puso. Nako madam, hindi po busilak ang puso ko. Hindi ako mabait. Sumang-ayon ka na iha, kaya hindi ka pwedeng umayaw na. Bukas na bukas, ipapasundo kita ng boyfriend mo para magpakasal na kayo. Halos mangiyak-ngiyak si Crystal na lumingon kay Grace na para bang humihingi ng saklolo sa problemang pinasok nila. Akala nila solusyon sa kanilang problema. Dagdag problema pa pala. Hanggang makauwi si Crystal at Grace sa tinutuluyan nila ay para nang balisa si Crystal at hindi na alam kung ano bang gagawin niya. Hindi niya na alam kung anong iisipin niya. Litong-lito na talaga siya. Relax ka lang dyan, girl. Huwag agad mag-overthink. Positibong ani ni Grace habang nagluluto ng hapunan nila. Hindi kasi girl. Ano lang mukhang may harap ko sa tao.
Lalo na't sinabi ko talaga na girlfriend niya ako. Makapagtawanan niya ako. Nababahalang ani ni Crystal habang nakatihaya sa kama. Ewan ko rin bakit naging ganun ang resulta. O di kaya, bet ka ng ginang maging daughter-in-law? Ewan ko na talaga. Paano ko babayaran ang mga utang ni Papa nito? Eh di go with the flow ka na lang. Malay mo, mahulog kayo sa isa't isa. Eh di magiging senyorita ka na niyan. Hindi ako gold digger at wala rin akong balak maging social climber. Ang gusto ko lang, mabayaran ang mga utang ni Papa. Huwag mo na lang isipin yan. Tara kain na tayo. Aya ni Grace sa kaibigan. Walang gana namang tumayo si Crystal at tinulungan si Grace ihanda ang lamesa, saka sila kumain ng tahimik. Kinabukasan, minu-minuto ay napadasal na lang si Crystal na sana hindi sumulpot ang ginang sa restaurant ulit. Natupad nga ang dasal ni Crystal na hindi pumunta ang ginang dahil mismong si Tristan ang pumunta. Hello sir, good morning. Bati ng guard kay Tristan na narinig ni Crystal dahil nag-serve siya malapit sa entrance. Good morning. I'm here to see my girlfriend. Sagot ni Tristan halos mabitawan ni Crystal ang bitbit niyang tray sa naghahalong kaba at takot. Kahit na wala ng dumi ang lamesa ay sige pa rin si Crystal sa pagpunas nito. Ayaw niyang lumingon, baka kako makilala siya. Girlfriend daw! Baka ikaw yun, girl! Bulong ni Grace na sinamaan lang siya ng tingin ni Crystal. Huwag ka nga asyumera dyan. Naiinis na ani ni Crystal. Eh bakit putlang-putla ka riyan na? Halos hindi ka na makahinga. Hindi ko rin alam. Basta tumahimik ka na lang. Oh, Tristan! Hinahanap mo raw ako? Napalingon si na Grace at Crystal nang magsalita si Lizelle na lumalapit sa kinaroroonan ng binata. Nagkatinginan naman ang magkakaibigan na nakaawang ang bibig sa gulat. Bakit? Ikaw ba ang girlfriend ko? Sagot ni Tristan na walang emosyon na ikanatigil ng pagngisi ni Lizelle. Girlfriend? May girlfriend ka na? Bakit hindi ko to alam? Gulat na tanong ni Lizelle. At bakit naman kailangan mo pang malaman? You're out of my business. Sagot ni Tristan na ikinasinghap ng mga nakakarinig sa paligid. Kahit na si Grace at Crystal ay hindi rin mapigilang masaktan para kay Lizelle. Kitang-kita naman sa mukha ni Lizelle na napahiya ito. That's not what my point is. Magkababata tayo. So may point naman akong malaman, di ba? So if you're not here for me, then for whom? Bawi ni Lizelle sa pagkahiya. Nandito ako para sunduin ng girlfriend ko. Sagot ni Tristan. Eksaktong tumingin sa kinaroroonan ni Crystal na nakatalikod pa ring wala sa sariling nagpupunas sa lamesa. Napasmirk na lang ang binata at dahan-dahang lumapit kay Crystal. Hey babe. Bati ni Tristan kay Crystal na halos nanlamig ang buong katawan ng dalaga na ikinagulat ng mga nakakita. Ako bang kinakausap mo? Natatarantang ani ni Crystal na pikit mata na lang dahil sa namumuong tensyon. Nagkatinginan sila ni Grace na sinabihan lang siya nito na good luck saka umalis. Malamang, sino ba ang girlfriend ko? Hindi ba't ikaw? Piloso pong ani ni Tristan na ikinasinghap sa gulat ng mga napapaligid lalo na ni Lizelle. What? Girlfriend mong bruha na yan? How? Paano? Hindi makapaniwalang salita ni Lizelle na kahit si Crystal ay halatang nagulat din. I don't owe you an explanation. Let's go, babe. Salita na lang ni Tristan sa kahinila si Crystal, papalabas ng restaurant na puno ng pag-aalinlangan at kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang magsalita at para bang naging hangin na lang siya, nagpapadala sa binata hanggang nakapasok na siya sa sasakyan. Mahabang katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe sila. Natataranta na si Crystal. Nagtatalo ang kanyang isipan. Gusto niyang magtanong kung saan sila pupunta. Anong kailangan ni Tristan sa kanya? Hindi man lang siya nakapagpalit ng damit. Talagang nakasuot pa siya ng apron at uniform sa restaurant. Okay ka lang? Bakit parang natatae ka riyan?
Salita bigla ni Tristan nang mapansin niya ang pagkabalisa ni Crystal. Saan ba tayo pupunta? Nahihiyang sagot ni Crystal. Napilit tinatagan ang kanyang sarili dahil nahihiya ito sa kanyang nagawa sa binata. Kukuha ng marriage certificate natin. Sagot ni Tristan na halos maluwa ang mga mata ni Crystal sa gulat. Ano? Ang marriage certificate? Naku, ayoko. Please lang, mister. Ayoko pang makasal. Ang gusto ko lang sa buhay ay mabayaran ang utang ni Papa. Alam kong mali ang naging hakbang ko na gawin kayong target. Pasensya talaga. Natatarantang sabi ni Crystal kasabay ang kaba sa kanyang dibdib at ang panginginig niya sa takot. Kapag gusto ni Mama, talagang masusunod. Hindi yan pwede. Gusto ng mama mo yun. Hindi mo yun gusto. Hindi ko rin gusto. Hindi. Bakit napao ka sa kanya? Kasi akala ko. Akalang ano? Napamura na lamang si Crystal sa kanyang isipan. Wala na siyang pakialam kung anong iisipin ni Tristan sa kanya, basta ang gusto niya ay makalabas sa kotse. Akala ko kasi bibigyan niya ako ng pera para lumayo sa'yo. Nilok pala sa akin ay pakasalan ka. Buong tapang na sagot ni Crystal na ikinangawi na lang ni Tristan sa pagkadismaya. So you want money lang pala. Then I will give you 100 folds. Just marry me. Seryosong sagot ni Tristan na ikinasinghap na lang ni Crystal. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ako gold digger. Naiinis sa salita ni Crystal. Then why did you do that? For money, diba? So isa lang ibig sabihin nun. You're aiming for money. Sinagot ko na yan kanina. Okay. I'm sorry sa mga nasabi ko. Pakasalan mo lang ako at ako nang bahala sa mga utang ng papa mo. Just think about it. Huwag ka mag-alala. After ng marriage, magpapaanal tayo agad. Gusto ko lang makita si Mama na masaya. Dagdag pang sabi ni Tristan na para bang may halong lungkot na ang tanging gusto niya ay mapasaya ang ina niya. Pero bakit ako? Tingnan mo naman ang itsura ko. Salita na lang ni Crystal. Wala na kaming paki dyan. At isa pa, ikaw ang gusto ni Mama na maging asawa ko. Kaya wala ka nang kawala at sana pinag-isipan mo pa ng maayos bago ka kumilos. Seryosong sagot ni Tristan. Napasandal na lamang si Crystal sa sobrang frustrated. Gusto niyang sumigaw at maiyak sa problemang pinasok niya pero inisip na niya lang ang problemang dapat masolusyonan niya na. Napahinga na lamang si Crystal ng malalim nang huminto ang kotse sa tapat ng isang marriage license na kumpanya. Wala na siyang kawala kaya nagpaubayan na lamang siya sa kung ano man ang mangyari. Hindi talaga halatang napipilitan ka lang. Salita ni Tristan nang makalabas na sila ng building habang tinitingnan ang couple pictures nila bilang souvenir sa pagiging mag-asawa na nila sa mata ng batas. Okay, nakasal na tayo. Babalik na ako, may trabaho pang naghihintay sa akin. Sagot ni Crystal na nababahala na kung anong nangyayari sa restaurant. Huwag ka na magtrabaho. Kaya kitang buhayin. Salamat na lang pero hindi ako sanay na magiging palamunin lang. Ito, kunin mo to. Gamitin mo to. Asawa na kita kaya hindi pwedeng pabayaan na lang kita. Huwag na, salamat na lang. I insist. Kailangan mo to. Sabi mo nga may utang kang babayaran, diba? Siguro sapat na to para mabayaran mo yon. Salita ni Tristan na para bang nakaramdam ito ng awa kay Crystal dahil pasanapasan niya ang utang na hindi naman sa kanya. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano to kalaking pagbabago sa buhay ko. May iyak na ani ni Crystal sabay inabot ang itim na card at hindi napigilang yakapin si Tristan sa tuwa. Kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako. Malumanay na sabi ni Tristan na agad kumala si Crystal sa pagkakayakap. Sige, maraming salamat talaga. Mauna na lang ako. Masayang ani ni Crystal. Iatid na kita. Huwag na, salamat. Ingat ka. Mabilis na tumakbo si Crystal papalayo kay Tristan at pumara ng taxi papuntang restaurant. Sa loob ng taxi, kahit sobrang lamig ng aircon, ay sobrang pula ng mukha ni Crystal dahil siguro sa pagyakap niya sa binata.
Iba ang mga ngiti ni Crystal na nasa kanyang muka. Isang ngiti na para bang nabunutan na siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Pagdating ni Crystal sa restaurant ay laking gulat niya nang nakita niya si Grace na nasa labas, umiiyak sa gilid na ikinabahala ng husto ni Crystal. "Girl, anong nangyari?" Natatarantang lapit ni Crystal kay Grace. "Mabuti nandito ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Baka ano nang nangyari? Walang iyang Lizelle na yan. Sinasanti ba naman tayo?" May bahid na lungkot na sagot ni Grace na ikinasinghap ni Crystal. "Ano? Bakit? Wala naman tayong masamang ginawa Maayos naman din tayo magtrabaho. Ewan ko ba sa bruhang yun? Sa atin binuntong ang pagkapahiya sa kanya ni Tristan kanina. Pati nga tayo gulat na gulat sa nangyari Ay, paano na to ngayon?" "Well, nandito na palang malandi. Akala mo kung sinong santa na tahimik lang sa gilid? Nasa loblin palang kulo mo." Nag-aapoy sa galit na labas ni Lizelle na ikinapantig ng tenga ni Crystal. "Ako? Malandi? May pruweba ka ba?" Matapang na sagot ni Crystal. "Aba, matapang ka Isa ka lang namang hampas lupa. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, bruwa ka Nanahimik kami rito. Ginagawan mo naman kami ng issue." "Huwag mo nang patulan yan, girl." Awat ni Grace kay Crystal dahil talagang umaakit sa ulong mainit ng dugo. "Naturing ang manager dito, pero mukhang walang alam. Wala ka sa posisyon mo ngayon kung di ka lang mayaman. At ano yan? Tinanggal mo kami sa trabaho nang wala ngang konkretong rason? Baka gusto mo isumbong ka namin sa dole." Matapang na sagot ni Crystal na ikinairita ni Lizelle ng sobra. "Alam mo, hindi porket sinundo ka ni Tristan kanina ay magtapang-tapangan ka na. Social climber ka talaga, gold digger!" Galit na duro ni Lizelle na ikinakulo ng dugo ni Crystal kaya hindi niya napigilang lumapit kay Lizelle saka sinampal ito ng malakas. Nagulat man si Lizelle ay bumawi ito ng sampal sabay paghila sa buhok ni Crystal na agad lumaban si Crystal ng buong lakas. "Hindi ako gold digger! Nakakainis ka na talaga! Siguro ang bitter mo lang dahil napahiya ka kanina." Salita ni Crystal sa gitna ng pakikipagsabunutan niya kay Lizelle. Naging alarma naman si Grace na agad inaawat ang dalawang nagrarambulan pero talagang hindi sila magpapatinag. "Girl, tama na yan!" Hila ni Grace kay Crystal pero para lang itong nabingi sa galit. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng pagparada ng isang kotse at bumaba ang mayamang ginang na may mga bodyguards na tumulong na sa pag-awat ni na Crystal at Lizelle. "Ano bang nangyayari dito?" Galit na salita ng ginang na agad umiyak lalo si Lizelle na lumapit sa ginang na para bang nagpapakampi ito. "Tita, nagalit lang sila dahil tinanggal ko sila sa trabaho." Nagmamakaawang sumbong ni Lizelle sa ginang na ikinaismid na lang ni Crystal at Grace. "At sino bang hindi magagalit kung aalisin ka nang wala man lang rason? Kung trabahong pagbabasehan, masipag naman kami. Tapos naging tuta ni Lizelle." Galit ding salita ni Crystal. "Oo nga. Hindi lang ikaw ang pinunta ni Tristan dito kanina. Kaming pagbubuntangan mo na sama ng loob." Segunda naman ni Grace. "What? I hate you both!" Pag-aalburuto ni Lizelle na agad nag-walk out na ikinangisi na lang ng ginang na lumapit kay Crystal. "Huwag mo na lang isipin yun, iha. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili niyo ng kaibigan mo rito. Hali kayo, sumama kayo sa akin." Mahinahong ani ng ginang na sabay nagtinginan sina Crystal at Grace. "Huwag na po, ma'am. Okay naman kami." Pagtanggi ni Crystal. "Ang formal mo pa rin, iha. Tawagin mo na lang akong mama para saan pat mag-asawa na kayo ng anak ko." Masayang sagot ng ginang na ikinapula ng sobra ni Crystal sa hiya at ikinagulat naman ni Grace dahil wala pa itong alam. "Tara, samahan niyo na ako, iha. May papakita rin ako sa iyo." Salita pa ng ginang sabay hinawakan ng kamay ni Crystal at hinila papasok sa sasakyan. Wala naman sa sariling hinawakan din ni Crystal ang kamay ni Grace para makasama sa kanya. "Girl, ano yung sinabi ng ginang kanina sa'yo na kasal na raw kay ni Tristan?" Puno ng kuryosidad, nakalabit ni Grace kay Crystal nang nasa loob na sila ng sasakyan na eksakto lang na silang dalawang nakakarinig.
Mami, ako na ikakwento sa'yo. Bulong ni Crystal na ikinakunot noon ni Grace. Oo, hindi lang naman ang sagot. Pwede ka naman ding tumango, di kaya yung umiling. Hanggang ngayon, hindi pa rin nag-digest ng utak kong nangyayari. Pero oo, kumuha kami ng marriage certificate namin kanina. Napanganga na lang si Grace sa sinabi ni Crystal na parang gustong sumigaw o tumili sa kilig na tinignan lamang siya ng masama ni Grace. Maya't maya pa ay huminto na ang kanilang sinasakyan sa isang tapat ng 2 floor na cafeteria. Naunang bumaba ang ginang, saka sumunod sina Crystal at Grace. Good evening, madam. Good evening, Mrs. Valdreal at sayo, miss. Bati ng mga staff sa pagpasok nila. Agad na siniko ni Grace si Crystal nang tinawag siya nitong Mrs. Valdreal ng isang staff. Nahanda na ba lahat? Ani ng ginang. Hindi naman mapigilan ng magkakaibigan na mapahanga sa kung gaano kaganda ang design sa loob na talagang nakaka-attract sa mata. Yes po, madam. Sagot ng isang staff. Napatigil si Crystal at Grace nang dinala sila sa isang malaki at mahabang lamesa na puno ng kung anong klase ng mga cake, coffee at mga iba pang binibenta nila. Iha, ito lahat ng mga pagkaing nasa list dito. Gusto kong i-rate mo lahat ng taste nito at kung may gusto kang idagdag ng mga items. Masiyang salita ng ginang na hindi agad na proseso ni Crystal. Po? Bakit po ako? Dahil isa ito sa mga regalo ko sa iyo sa kasal niyo ni Tristan. Ang cafe na ito ay iyon na. Po? Hindi mo naman po pwedeng gawin to sa akin. Nahihiyang ani ni Crystal na nanatiling nakatunganga pa rin si Grace. Masaya lang ako, iha, kaya tanggapin mo lahat ang binibigay ko sa iyo. Gusto kong tulungan kita. Hindi ko kakayaan na ang daughter-in-law ko'y hihirapan. Parte ka na ng pamilya namin. Salita ng ginang na para bang dinuduyan siya sa kalawakan na lumulutang pa ang kanyang isipan. Maraming salamat na lang po. Naiiyak na ani ni Crystal saka nagyakapan sila ng ginang. Napaluha naman sa gilid si Grace dahil alam niyang matagal na nilang pinangarap na magkaroon ng kahit coffee shop man lang pero cafeteria talaga ang binigay. Hindi pa basta-basta, isa pang marangya at napaka-elegante. Lumipas ang ilang oras ay nagpaalam na ang ginang na aalis na sila kaya naiwan na sila ni Grace at ng ibang staff. Masayang-masaya sila habang nakikipagtulungan sila sa mga kasamahan nila. Ang second floor ng cafeteria ay isang condo style na para tuluyan nila Grace at Crystal. Ang swerte mo talaga, girl. Akalain mo, talagang natupad ng isa sa mga pangarap natin. Ay! Tumalon-talon pa sa tuwang salita ni Grace habang naglalakad sila pa uwi. Ang sarap sa pakiramdam pero hindi ko rin mapigilang makaramdam ng guilt. Fake marriage lang naman to ng anak niya tapos kung makapagbigay siya sa akin ng regalo. Malungkot na saad ni Crystal. Naku girl, huwag mo munang isipin yan. Ang gawin lang natin, i-enjoy na lang muna natin ang blessings. And who knows na magkahulugan ang loob niyo ng asawa mo. Naku girl, parang isang suntok sa buwan naman yung sinabi mo. Hindi magkakagusto yun sa kagaya ko lamang. Ang negative mo namang mag-isip. Malay mo, diba? Ewan, ayoko na lang isipin. Hala girl, bakit nakabukas ang pintuan at nasa labas ang ating mga gamit? Naghahalong gulat at takot na salita ni Grace nang makita niyang nakabukas ang boarding house nila. Nasagot ang kanilang mga katanungan nang lumabas ang 5 lalaking galing sa loob, ang pinagkakautangan ng ama ni Crystal. Mabuti naman at nakaawi na kayo. Huling palugit ito sa inyo. Alam nyo na ang kahihinatnan nyo. Maangas na sabi nito at naiyak si Crystal dahil naawa siya kay Grace na pinupulot isa-isa ang kanyang mga gamit na nadamay sa kanyang problema. Pwede naman siguro na hindi nyo galawin ang mga gamit namin sa loob. At pwede ring ako o mga gamit ko lang galawin nyo. Huwag nyo idamay ang kaibigan ko. Naiiyak na salita ni Crystal na agad siyang pinigilan ni Grace sumagot. Hindi ito nagustuhan ng lalaki ang pagsagot ni Crystal kaya lumapit siya rito na agad dinakma ang kanyang leeg. Aba, matapang ka na ha. Wala kang ang pambayad. Galit na ani ng lalaki na nagpapaalarma na kay Grace. Ito, sobra pa to sa utang ng papa ko. Sana lubayan ninyong mga buhay namin
At sana mawala na kayo sa aming landas! Matatag na sigaw ni Crystal sabay sinampal ang binigay ni Tristan na black card sa lalaki. Para namang nagningning ang mga mata ng lalaki, kaya wala siyang pakialam na tinulak palayo si Crystal at napangisi na lang. Mabuti naman! Huwag kang magalala kapag eksaktong amount ang nandito. Kahit anino namin, hindi nyo na makikita pa. Salita ng lalaki at kinawayan ng kanyang mga kasamahan na umalis na. Okay ka lang? Nanginginig sa takot, nalapit ni Grace. Okay lang. Sorry na dami ka pa sa problema ko. Sagot ni Crystal. Ano ka ba? Hindi man tayo magkapatid sa dugo. Magkapatid naman tayo sa puso. Salamat talaga girl ng sobra. Pinulot nila ang mga iilang gamit na okay pa at mga importanteng gamit na nagkalat sa labas ng boarding house nila. Parang binagyong lugar dahil sa nagkalat ng mga gamit ng mga pinagsisira. Walang nagawa sina Crystal at Grace kung hindi bumalik na lang sa cafeteria at mag-umpisang tumira doon. Kinabukasan, hindi maalis-alis ang mga magagandang ngiti nila Crystal at Grace habang nagsiserve sa mga customer nila na talagang binibigyan sila ng respeto ng mga kasamahan nila. Walang judgmental at walang bida-bida. Pinalitan na rin nila ang pangalan ng cafeteria into Crystal and Grace Cafe. Ang sarap talaga sa pakiramdam, girl. Ganito pala magtrabaho kapag walang asungot, no? Maaliwalas na ani ni Grace. At walang magagalit agad kapag nag-usap lang tayo ng saglit. Sang-ayon naman ni Crystal. O diba, ang swerte mo talaga sa asawa mo? Siguro destiny talaga to. Ay! Nako, isa pa yan. Ewan ko talaga kung anong kahinat na namin sa peking kasalan na yan. Go with the flow ka na lang. Ang importante, malaking natulong nito sa'yo. Sa atin. Yes, and I'm very grateful about that. Habang buhay ko yung tatanawing utang na loob. Natigil sa pag-uusap silang dalawa nang dumating si Tristan na halos titili na si Grace sa kilig na agad tinulak si Crystal papalapit kay Tristan. Hindi naman alam ni Crystal kung anong ikikilos niya na para bang nakaramdam siya ng pagkailang. May kailangan ka ba? Nauutal na tanong ni Crystal kay Tristan na hindi makatingin ng tuwid. Bakit? Bawal ba ako rito? Hindi ba pwedeng dalawin ko ang asawa ko? Diretsa ang sagot ni Tristan na muntik nang mapaubos si Crystal sa gulat. Hindi naman. Baka kasi may kailangan ka o ano. May kailangan talaga. At ikaw yun. Anong sinabi mo? Napangisi na lamang si Tristan sa naging reaksyon ni Crystal. Halatang pinipikon lang niya. Anyway, susunduin kita mamayang hapon. Dalhin mong mga gamit mo. Utos ni mama sa akin na sa bahay ka na mananatili. Salita ni Tristan na nagpagulat ng sobra kay Crystal. Ano? Wala naman yun sa kontrata. Tsaka fake marriage lang naman to. Naghahalong kaba at takot na ani ni Crystal. Tsaka ayokong iwan ng best friend ko rito. Dagdag pang sabi ni Crystal. Okay lang girl, I can handle it. Tsaka enjoy mo muna ang buhay mag-asawa niyo. Eksena ni Grace na halatang go na go sa sitwasyon nila ni Tristan dahil nakikita niya ang chemistry sa dalawa. Ayun naman pala eh. That's it. Alis na ako. See you later. Seryosong saad ni Tristan saka hinalikan ng noon ni Crystal bago umalis. Ikinahiyaw naman ito ng sobra ni Grace sa kilig habang namumula ng sobra si Crystal sa hiya. OMG girl! Hinalikan ka niya! Oh! Tili ni Grace na para bang walang tao na nakakarinig sa kanya. Hindi kaya nahulog na siya sa'yo? Uy girl, para ka namang statwa dyan. Nataob. Ganyan bang epekto sa isang halik ng Tristan Valdrial? Salita ulit ni Grace na nagpapabalik sa sarili ni Crystal. Talagang nilaglag mo pa ako eh, no? Binigay ba naman ako? May halong inis na ani ni Crystal, pero sa kaloob-looban niya ay nagrarambulan ang kanyang puso't isipan. One day, magpapasalamat ka rin sa ginawa ko. I swear. Ewan ko talaga sa takbo ng utak mo. Ay, chill ka lang. Baka ito nang hinihintay mong kupido. Hanggang ngayon nga, lakas ng blush mo, oh. Ay! Tumigil ka nga. Balik na tayo sa trabaho.
Natatawa na lamang si Grace na sumunod kay Crystal. Buong session ng pagtatrabaho nila ay lutang na lutang ang isipan ni Crystal sa ginawa ni Tristan sa paghalik sa kanyang noo. At ang sinabi niyang susunduin siya nito at doon natitira ay talagang nagpapakaba sa kanya ng sobra na may halong excitement. Dumating nga ang oras na sinundudan ni Tristan si Crystal. Ilang ulit pang sinabihan ni Grace si Crystal na laban lang, kaya kahit nagdadalawang isip si Crystal ay wala siyang magawa kung hindi ang sumama kay Tristan. Isang uso mo pa riyan, halikan talaga kita. Biglang salita ni Tristan dahilan para mapaayos si Crystal ng pag-uupo. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. At sana kapag dumating na tayo, ngumiti ka man lang. Baka isipin nila na pipilitan ka lang. Dagdag pang sabi ni Tristan. Totoo naman talaga, sagot ni Crystal. Alam naman nating dalawa na contract lang to. Pero sana wag namang magmukha kang may lamay. Just please help me and I will help you too. Gusto ko lang mapasaya si Mama, lalo na si Lola. Gusto ni Lola na makitang may asawa na ako. Bakit ba kasi naging ganito? Bakit pa ako? Bakit hindi mo lang tumutol sa akin ng mama mo? Hindi katulad ng ibang babae. Naguguluh ang ani ni Crystal. Paano ba kasi? Hindi nyo man lang inalam kung kanino mga babae yon. Strict si Mama sa kapatid ko na si Lucas. Ako kahit ni minsan hindi ako malapit sa mga babae. Kaya malimong akong na-target mo. Hindi ang kapatid ko. Kaya pala. Totoo? Totoong totoo. Napatampal na lamang si Crystal sa katangahang ginawa nila ni Grace. Kaya pala hindi tumutol ang ginang gaya na kanilang inaasahan. Nasagot na rin ang kanyang katanungan. Maya-maya pa ay pumasok ang sasakyan ni Tristan sa isang private na subdivision at huminto sa isa sa mga naglalakihang bahay doon. Pagbaba nila ay sinalubong si Crystal ng isang lamig na hangin na nagpaparamdam sa kanya ng kaba at takot. Tanging nakasunod lamang si Crystal kay Tristan sa paglalakad. Welcome home, salita ni Tristan nang ngumiti lang si Crystal. Pagpasok sa loob ni Crystal ay may pumutok na confetti at may tarpaulin na nakalagay na Welcome home, Mrs. Valdreal, na mga 5 katulong na may mga iilang pagkaing nakadisplay. Ala, bakit may pagganito pa? Naghahalong emosyon na ani ni Crystal dahil pakiramdam niya talaga ay importante siya. Siyempre naman, excited yan sila lahat eh. Natatawa ang ani ni Tristan, sabay niyugyog ang balikat ni Crystal. Thank you guys. Nahihiyang ani ni Crystal. Walang anuman ma'am, isang kiss naman dyan. Sigaw ng isang kasambahay na nagpapakaba kay Crystal ng husto. Aayaw pa sana si Crystal pero bigla siyang hinila ni Tristal at walang pag-aalinlangang hinalikan niya si Crystal sa harap ng kanilang mga katulong. Walang humpay naman sa pagtili ang mga kasambahay sa kaba at kilig. Kinabukasan, hindi maalis-alis ang mga magagandang ngiti nila Crystal at Grace habang nag-serve sa mga customer nila na talagang binibigyan sila ng respeto ng mga kasamahan nila. Walang judgmental at walang bida-bida. Lumipas ang ilang araw na pananatili ni Crystal sa bahay ni Tristan ay naging okay naman ang kanyang buhay. Hindi na siya masyadong naiilang dahil halos lahat ng mga katulong ay kasundo na niya. Walang puwang namang nararamdaman ni Crystal kung gaano kabait si Tristan. Kung paano siya nito pasayahin sa kanyang pagkamakulit na nagpapalito sa puso ni Crystal. Ma'am, nandiyan na si sir. Salita ng isang katulong nang matanaw nito ang kotse ni Tristan. Napatango na lamang si Crystal habang tinitikman ang niluluto niyang adobong manok. Oh, maaga kayatang nakauwi. Ani ni Crystal nang makita niya si Tristan. Ngumiti na lang si Tristan sabay humalik sa pisngi ni Crystal na ikinapula ng dalaga. Ilang beses na ginagawa niya ni Tristan pero walang lakas ng loob si Crystal na magtanong kung parte pa ba yon sa pagpapanggap nila. Wala, namiss ko lang ang asawa ko. Panlalambing na sagot ni Tristan sabay na hinawakan ng bewang ni Crystal na nagpapakabog na naman sa kanyang dibdib. Ako, hindi mo ba namimiss? Ano ka ba? Nakikita nila tayo. Ano naman, mag-asawa naman tayo. Teka, nasusunog na ang niluto ko.
Pag-iwas ni Crystal, saka kumalas sa pagkakahawak ni Tristan sa balakang niya dahil pakiramdam niya hindi na siya makahinga sa pinaghalong kaba at ilang. Umupo ka na riyan at ipaghahanda kita ng pagkain. Buong tatag na ani ni Crystal kahit naiihi na siya sa kaba. Agad niyang pinagandaan ng pagkain si Tristan habang tinitingnan ang bawat kilos niya. Ang swerte ko talaga na binigyan ako ng asawa na halos nasa kanya na ang lahat. Pagpupuri ni Tristan kay Crystal na mas lalong nagpapakabog sa puso ni Crystal at nagpapapula sa kanyang pisngi. Sige, kumain ka na. Naiilang na ani ni Crystal. Nang mailapag niya na ang niluto niya, napangisi na lamang si Tristan sa kahinilang pulsuhan ni Crystal kaya napapaupo ito sa kanyang kandungan. Ano bang ginagawa mo, Tristan? Naiilang na ani ni Crystal nang sinubukan tumayo pero mas lalong hinigpitan lang ni Tristan ang pagkayakap sa kanya. Bakit? Bawal ba manlambing sa asawa ko? Ani ni Tristan. Litong-lito na ako, Tristan, kung pagpapanggap mo pa rin ba to? Litong-lito na ang puso ko kaya please, kung peke lang to, tigilan mo na. Kahit kailan hindi ako nagpapanggap sa mga pinapakita ko sa iyo, Crystal. I feel na para bang matagal na tayong magkakilala. Sobrang komportable ko kapag kasama kita. Naramdaman ni Crystal ang paghawak ni Tristan sa kanyang kamay. Sabay inilagay sa kanyang dibdib na sobrang lakas ng pintig na siyang kinagulat ni Crystal dahil parehong-pareho silang nararamdaman ni Tristan. Naramdaman mo yan? Ganyan ang nararamdaman ko sa tuwing kasama kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko, hindi kita maalis sa isip ko. And I want you always here in my side. Malumanay na sabi ni Tristan na hindi niya mapigilang mapaluha sa mga sinasabi ni Tristan. Kalimutan na natin ang pagpapanggap na yan. I want you to be my real wife. Seryoso? Kinakabahan na nga akong mag-confess. Tapos yan pa sasabihin mo? Hindi kasi baka lasing ka lang o nalito? No, it's really true. Pero kahit i-reject mo ako ng paulit-ulit, lalaban pa rin ako hanggang papasa na ako sa'yo. Wow, ako pa talagang gagawa niyan. Ang bilis ng panahon pero masaya ako na pareho tayong nararamdaman tuwing magkasama tayo. Salita ni Crystal na nagpapangiti ng wagas ni Tristan. So ibig sabihin, totoo na to? Yeah, totoong-totoo. At confirm na. Napasigaw na lamang si Crystal nang biglang tumayo si Tristan at niyakap siya ng mahigpit. Itinaas sa ere dahil sa saya nilang dalawa. Masaya naman ang mga katulong na masaksihan nila ang kasiyahan at sweet moment ng kanilang mga amo. Lumipas pa ang mga araw, linggo na naging buwan. Mas lalong nag-aalab ang pagmamahalan nila Crystal at Tristan. Walang araw na hindi nila nararamdaman na mahal nila ang isa't isa. Sa maliit na panahong yon, ay pakiramdam nila ay sobrang matagal na nilang nagsasama. Uy, iba talaga kapag in love. Halos mapunit ang labi sa mga ngiti. Asar ni Grace kay Crystal habang nag-uusap silang kumakain ng cupcake sa kanilang cafeteria. Wala, ganito palang pakiramdam kapag mahal ka ng mahal mo. Kinikilig na segunda ni Crystal. Sobrang sayo ko para sa'yo, girl. Deserve mong magdiwang sa saya. Thank you, girl. Salamat din sa pagtiwala at support. Sabi ko sa'yo eh. Ay! Maya-maya pa'y natanaw nila si Tristan na papasok sa loob na may bitbit na isang bouquet ng bulaklak. Napahiyaw naman sa kilig ang mga kasamahan nilang staff at walang prenong sinusundot-sundot ni Grace ang tagiliran ni Crystal sa kilig. Hello, wife. Bati ni Tristan sabay humalik sa pisngi ni Crystal. Bakit napadpad ka rito? May pabulaklak ka pa talaga ha? Kinikilig na ani ni Crystal. Nag-text kasi si mama na susunduin kita dahil may dinner sa bahay. Yun lang naman pala. May pa-flowers ka pang nalalaman? Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano ka ka-special sa buhay ko. Araw-araw. Wait lang, nandito ako ha. Nagiging ampalaya na naman ako sa tamis na yung pagmamahalan. Naku talaga Tristan, alagaan mo yung best friend ko.
Kapag sinaktan mo yan, kahit sino ka pa, uupakan talaga kita. Eksena ni Grace na nagpapatawa na lang sa mag-asawa. Yes ma'am, tatandaan ko yan. Natatawa na lang nasabi ni Tristan. Ayan, mabuti naman. Sagot na lang ni Grace. Sige girl, mauna na kami ah. Chika ulit tayo sa susunod. Paalam ni Crystal. Napatango na lamang si Grace. Nagyakapan muna silang dalawa bago tuluyang umalis ang mag-asawa. Pagdating ni Tristan at Crystal sa bahay ng mga magulang ni Tristan, ay eksaktong sila na lang ang hinihintay sa pagkainan. Nagmano muna sila at nagbeso bago umupo sa bakanteng upuan para sa kanilang dalawa. Kumusta ang buhay mag-asawa, iha? Pasaway ba tong anak ko? Tanong ng ginang kay Crystal habang kumakain sila. Maama naman, I'm a good husband naman. Reklamo ni Tristan. Alam ko, dahil hindi ka katulad ng isaryan. Ani ng ginang na pinapatamaan ng kapatid ni Tristan. Grabe ka naman sa akin, ma. Nice to meet you pala, sister-in-law. Salita ng isang lalaki na younger version ni Tristan. Ngumiti lang si Crystal. Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Salitang bigla ng ginang, dahilan para mabilaukan si Crystal sa kanyang kinakain dahil naaalala niya ang gabing may nangyari sa kanila ni Tristan. Okay ka lang, wife? Maama naman dahan-dahan naman sa pagsasalita. Ani ni Tristan at inalalayan si Crystal sa pag-inom ng tubig. Sorry naman. Alam mo naman na matanda na ako. Gusto ko nang makakita ng apo ko. Baka hindi ko na maabutan ng magkaapo si Lucas. Salita ng ginang. Maama naman bukas na bukas gagawa kami ng apo mo. 1 dosena. Pang-asar ni Tristan kaya nakatikim ito ng maliit na kirot ni Crystal sa kanyang gilid. Iyan ang gusto ko. Kung pwedeng gawin yung 2 dosena. Sabi ng ginang na nagpapamula ng sobra kay Crystal. Napuno ng tawanan ang pagkainan na mas lalong nagpaparamdam kay Crystal na tanggap siya ng buong buo kahit sino pa siya. Na kahit anuman ang mangyari, kasangga ni Crystal ang pamilya ni Tristan. Bakit tayo huminto? Tanong ni Crystal kay Tristan nang ihinto niya ang kotse sa isang parke na may maraming rides nang pauwi na sila. Wala. Maaga pa naman umuwi sa bahay. So why not mag-enjoy muna tayo? Or let's date? Sagot ni Tristan na nagpapalambot ng sobra sa puso ni Crystal. Ang sweet naman, nasabi na lamang ni Crystal. Naunang lumabas si Tristan at pinagbuksan ng pintuan si Crystal saka magkahawak kamay silang naglakad papasok sa entrance. Let's make this night memorable, wife. Seryosong ani ni Tristan. Of course, let's make it memorable. Excited namang sagot ni Crystal. Para silang teenager na couple na nagsasaya sa parke. Naagawang pansin ni Crystal ang nagtitinda ng cotton candy kaya agad niyang hinila si Tristan para bumili sila. Ano, gusto mo ba ang sumakay ng rides? Tanong ni Tristan habang tinitingnan ng maraming rides na nakapaligid sa kanila. Kahit saan, basta magkasama tayo. Malambing na sagot ni Crystal, napamula ng sobra sa kanyang pisngi. Huwag kang ganyan, wife. Asus, kinikilig ang hobby ko. Pake mo ba? Ang sarap lang kasi sa tenga. I love you, hobby. So sweet. Parang huminto ang mundo ni Tristan nang bitawan ni Crystal ang 3 magic words na yon. Madalang lang sinasabi ni Crystal yon kaya hindi mapigilan ni Tristan na matuwa ng sobra na para bang kinikiliti ang kaibuturan ng puso niya. Anong sinabi mo? Masiyang ani ni Tristan pero binalatan lamang siya ni Crystal. Hindi ko nakasalanan kung bingi ka. Pangaasar ni Crystal na ikinakunot ng noo ni Tristan. Sabihin mo na kasi ulit. Gusto kong marinig ulit. Bahala ka. Basta yun na yun. Tawang-tawa si Crystal na inaasar ang kanyang asawa dahil sa sobrang epic fail palagi ng ekspresyon ng mukha niya. Hindi mo siguro ako mahal. Biglang salita ni Tristan sa lungkot na tono na nagpahalpak ng tawa ni Crystal. Masaya ka na niyan. Asar na ani ni Tristan na nagpatawa lalo kay Crystal sa kadramahan ng kanyang asawa. Kaya hindi napigilan ni Crystal na halikan ang mga nguso ni Tristan.
Ipagsisigawan ko pang mahal na mahal kita. Bawi ni Crystal na ikinataob naman ni Tristan. Mahal na mahal din kita, Crystal Salvacion Valdreal. My one and only wife! Biglang sigaw ni Tristan na nagpapukaw ng atensyon ng mga nakapaligid sa kanila at umihiyaw na rin sa kilig at saya. Maybe this will be the perfect timing. Maraming mga witness kung gaano kita kamahal, asawa ko. I want you only to the rest of my life. I love you so much. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka. That's why I'm here proving to everyone na mahal kita ng sobra. Puno ng sinseridad na salita ni Tristan na hindi inaasahan ni Crystal. Maya-maya pa ay biglang lumuhod si Tristan at may kinuhang pulang box sa kanyang bulsa. Bumungad sa kanila ang nagniningning na diamante ng singsing na nagpabaliw sa damdamin ni Crystal. Hindi na niya alam ang gagawin. Sobrang intense na ng eksena, lalo na't napapalibutan na sila ng mga tao. Kaya I want everything to be right. Gusto kong simulan ulit ang panibagong yugto ng ating buhay. Na okay ang simula. Magpakasal tayo ulit. And this time, a church wedding where everyone is invited. Will you marry me again, my wife? Naluluhang propose ni Tristan na hindi na nakatakas ang iilang butil na kanyang luha dahil sa naghahalong nararamdaman niya. Abi naman binigla mo naman ako. I always be thankful na narating tayo sa ganito. Minsan nga kinukurot ko ang sarili ko dahil pakiramdam ko panaginip lang lahat ng to. Kahit sang kasalan pa yan, basta kasama kita. Yes na yes. Umiiyak na sagot ni Crystal na siyang ikinahiyaw ng mga nasa paligid. Mabilis na nilagay ni Tristan ang singsing sa daliri ni Crystal at walang hiyaw sa tuwa habang niyayakap ang isa't isa kasabay ang pagluha nila dahil sa saya. Pinunasan nila ang kani-kanilang mga luha, saka napahalik sa isa't isa na mas lalong napapaingay ng mga nakakita sa kanilang sweet and kilig moments. Lumipas ang ilang araw na naging buwan na ay talagang kinasal na si Crystal at Tristan sa simbahan. Maraming tao ang nakipagdiwang sa espesyal na araw nila at syempre naiiyak sa tuwa si Grace para sa kanyang kaibigan na si Crystal. Naghahalong emosyon ni Crystal habang tinitingnan ang resulta ng kanyang pregnancy test na may 2 guhit, so ibig sabihin positive siya. Thank God! Naiiyak sa tuwang ani ni Crystal. Sobrang excited na lumabas sa banyo at napakandong sa tuwa kay Tristan na may kinakalikot sa kanyang laptop. What happened, wife? Dahan-dahan naman baka madapa ka. Gulat na salita ni Tristan. Guess what? Umiyak ka ba? Anong nangyari? Tears of joy yata. Bakit nga? Pinapakaba mo naman ako eh. Close your eyes muna. Nakangiting sabi ni Crystal na kinakunot noon ni Tristan pero napapikit pa rin ito. Kinuha ni Crystal ang kamay na kanyang asawa at inilagay ang pregnancy test na ginamit niya kanina. Open your eyes. Excited na sabi ni Crystal. Dahan-dahang minulat ni Tristan ang kanyang mga mata at halos napaluwa ang kanyang mata sa gulat nang makita niya ang inilagay ni Crystal. Kitang-kita sa mga mata ni Tristan kung gaano ito kasaya, lalo na si Crystal dahil planado na talaga nilang magkaanak na sila para matupad ang kahilingan ng ina ni Tristan. Buntis ka, mahal? Masayang ani ni Tristan na talagang hinawakan na magkabilang pisngi ni Crystal. Yes, so ibig sabihin, maging daddy ka na at mommy ako. Masiglang sagot ni Crystal. Sabay niyakap ng mahigpit si Tristan at humihikbi na sa saya. Thank you so much, wife. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Halos araw-araw akong nagdarasal. Ang sarap lang sa pakiramdam. Naiiyak na sabi ni Tristan. Kaya nga bait ni Lord. Binigay agad ang hiling natin. I promise na gagawin ko ang lahat para maging best dad and husband sa inyo. At gagawin ko rin lahat para maging best asawa at best mom in the world. Mahal na mahal talaga kita. Sinserong sabi ni Tristan habang dinidikit ang kanilang mga noo. Mahal na mahal din kita. Malumanay na sagot ni Crystal. Sabay na tumulong butil ng kanilang mga luha at nagkaisa ang kanilang pintig ng puso kasabay ang pagdampi ng kanilang mga labi.
Walang makakapantay sa saya na nararamdaman nila sa mga oras na yon. Mula sa pangyayari na yon ay mas naging matatag ang pagsasama nilang mag-asawa. Bawat araw ay pinaparamdam nila na walang hanggan na ang kanilang pagsasama na puno ng saya at mapayapa. Ang buhay minsan ay puno ng makabuluhang pangyayari. Mahirap paniwalaan ang mga pangyayari, pero kung talagang hahayaan mo lang ang tadhanang gagawa yon para sa'yo, ay talagang mangyayari yon. Huwag tayong maging negatibo sa ating pananaw sa buhay dahil naapektuhan ang araw-araw nating kalusugan. Kahit pagod ka na, maraming problemang hinaharap. Manatiling positibo sa pag-iisip dahil walang problemang hindi nasusolusyonan. ₱20 milyon.